Nung isang gabi, pumunta po ako sa exhibit na mga mapa. Mapa na turn of the century, ni 1600s, 1500s, yung panahon ni Magellan. At klarong-klaro po, nung panahon pa yun, yung Scarborough Shoals, yung Pag-asa Island, sa ibang pangalan tinatawag pero nandyan na. Pati Ayungin nandyan na. Lahat yan ay teritoryo ng Pilipinas. That's why pag sinasabi po ng China na kanila po yan, I always tell myself, says who? Who says? You're the only one that says that is your territory. Whereas we have a ruling supported by many countries from all over the world that this is our exclusive economic zone. Let us not forget that. Alam mo, pag dumadaan po kayo dyan, whatever boat that you're in, sinasabi po nila repeatedly, at nakikita ko po to sa news and all the statements by our military and Coast Guard, na nasa teritoryo po daw tayo ng China. Na umalis daw tayo dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. At yan ay atin. Sa Pilipinas po yan. Make no mistake about. Maraming salamat, our distinguished chairman and my dear colleagues, to our brave men and women of the armed forces and the Coast Guard, also of the different government agencies, my fellow patriots. Magandang umaga po sa inyo lahat. Most especially to our dear colleagues from the Coast Guard. Sir, saludo po ako sa inyo. Araw-araw, talagang sinasakripisyo po ninyo ang inyong buhay para maging mapayapa at ligtas ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Together with our, of course, without having to say it, our men and women of the Armed Forces of the Philippines. I have good news today, and the good news is the Senate is one and united, that they will assist your budgets this coming budget hearing. Na madadagdagan po kayo ng pondo, whether it may be confidential intelligence funds or funding that will give you proper equipment for your needs in the West Philippine Sea and protection all over our country. Palakpakan niya naman, Senate President. Hindi na po kailangan yan. Dapat talagang gawin namin yan para sa inyo. You are doing your job, we will do our job. That is the most important. Maybe in the proper time, I'll be speaking, I think, separately with the Coast Guard, also with the Navy and the Army and the military armed forces on their wish list para matulungan po namin kayo. United po kami dyan. We've all discussed this in the lounge at whatever political affiliation we are from, whether minority or majority, nagkakaisa po kami, natulungan po namin kayo. Yan ang isang good news na gusto ko pong dali na yung araw ito. Kasama na po yung Kalayaan Islands, Mayor. Meron na po ako naka-ready. Kaya buti nandito po kayo, Mayor. Mag-uusap po tayo mamaya. Kasi gusto ko po rin maramdaman ng ating mga kababayan doon. Gusto namin po maramdaman ng mga kababayan doon na sila po ay kasama sa Republika ng Pilipinas at tayuan po natin sila ng mga facilities na pangangailangan nila doon, mga birthing centers, classroom repairs, at kung ano pa, Munisipyo. Mayor. At munisipyo, bakit hindi? Gawin natin armored yung munisipyo mo. Armored garrison. Lagyan po natin ang masinggan doon sa taas. Tama, Mayor. But tutulungan po namin kayo, Mayor. That is part of the plan. We want to make our people in the West Philippine Sea feel like they belong to the Philippines. And I am here to give my 1,000% support together with my colleagues. And I'd like to also, I know earlier, one of our dear colleagues had this opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China, tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare.
And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. And we are I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every fora, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na pong sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea ay nagsalita na po. European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma, pero pati economic assistance. Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Kaya pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, binuksan na po nila at in-extend na po nila yung tinatawag na GSP Plus, kung saan yung goods and mga goods and products natin ay magiging welcome muli sa European Union. But they want to take it even a step further into a free trade agreement. Nung isang araw, kakapirma lang ng ating Pangulo ng South Korean Free Trade Agreement. That's good news. Kasi gusto din makabigay po ng tulong sa ekonomiya ang South Korea at ating mga kapitbahay. Kaya let's welcome that. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-dash line, ako'y natuwa. Hindi po ako nagalit, ako'y natuwa. Dahil marami na po nagalit sa ating kapitbahay sa norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India, na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po, sumang-ayon na po sila sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei. Eh sinakop na po sila sa 10-dash line. I think the 10-dash line is 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya let us utilize the anger, no? Not the goodwill, but the anger being peddled by our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation. Kaya ako ay sumasang-ayon, no? I totally agree with the training, the cooperation on terms of interoperability of our like-minded sovereign nations in the region where we believe in the rule of law and freedom of navigation. Alam mo, pag dumadaan po kayo dyan, whatever boat that you're in, sinasabi po nila repeatedly at nakikita ko po to sa news and all the statements by our military and Coast Guard na nasa teritoryo po daw tayo ng China. Na umalis daw tayo dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. At yan ay atin. Sa Pilipinas po yan. Make no mistake about it. Nung isang gabi, pumunta po ako sa exhibit na mga mapa. Mapa na turn of the century, 1600s, 1500s, panahon ni Magellan. At klarong-klaro po, nung panahon pa yun, yung Scarborough Shoals, yung Pag-asa Island, sa ibang pangalan pinatawag pero nandyan na. Pati Ayungin nandyan na. Lahat yan ay teritoryo ng Pilipinas. That's why pag sinasabi po ng China na kanila po yan, I always tell myself, says who? Who says? You're the only one that says that is your territory. Whereas we have a ruling supported by many countries from all over the world that this is our exclusive economic zone. Let us not forget that. So I have no questions here for my dear patriots, Your Honor. Mine is my continued support together with our men and women here of the Senate who believe in what you are doing for our nation and for our sovereignty. Pag may mawala pa sa atin na isla dyan
naaawa po ako sa ating mga kabataan, sa ating mga apo at mga anak. Kasi yung ating mga ninuno, nagbuwis buhay, Jose Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, lahat po ng ating mga heroes ay nagbuwis buhay para ma-maintain ang ating soberenya at kalabanin ito mga outside forces na kumukup-kup sa ating bansa. 'Di ba sa ating lupang hinirang, ang manlulupig di pasisiil. Pinaglalaban po natin yan. At ang pinakahuling banggit sa ating lupang hinirang, ang mamamatay ng dahil sa iyo. Sana naman ay hindi umabot tayo dyan, na mamatay po tayo sa panahon nito. Pero I salute all of you, men and women, who are willing to sacrifice for God and country. And we commit, the Senate commits, that this budget hearing, you will see a difference in your budget. And hopefully it will be a helpful difference that will help you protect our West Philippine Sea. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay. Laban Pinas.